Mas maagang araw, si Bishop ay nasa kanyang bangka, nagre-relax habang nagbabasa ng dyaryo at nakikinig ng magandang musika. At nang siya ay bumaba, inarmasan niya ang bangka gamit ang utos mula sa kanyang telepono bago umalis. Sa gabi, palihim siyang bumalik sa daungan at nakita ang mga armadong lalaki na pumapalibot sa kanyang sasakyang dagat. Kaya't pinasabog niya ito gamit ang remote bomb, winasak ang buong grupo. Agad siyang tumakbo sa kanyang tahimik na tagwan, naghanap ng impormasyon tungkol sa babaeng humarap sa kanya kanina, nag-ipon ng pera at bagong pasaporte, sinunog ang kanyang lumang pagkakakilanlan, at tuluyang naglaho. Dumating siya sa isang payapang dalampasigan at nakilala si May, na sumalubong sa kanya na may ngiting puno ng pag-unawa. Sinabi niya na balak niyang hanapin ang isang tao bago pa siya mahanap nito. Sa loob ng kanyang kubo, binuksan niya ang nakatagong safe, inilabas ang kanyang mga kagamitan, at sinimulang buuin ang lahat ng piraso ng impormasyon. Natuklasan niya kung sino ang babae at nalaman pa ang tungkol sa lalaking pinaglilingkuran nito. Kinabukasan, habang nasa labas siya, nakita niya si Gina at pinagmamasdan mula sa malayo gamit ang binoculars. Maya-maya, nagtagpo ang nakababata at nakatatanda. Humingi ng first aid supplies si Gina dahil naubos na ang kanya. Napansin ng babae ang mga marka sa braso ni Gina, ngunit hindi na siya nag-usisa. Sa halip, inalok niya si Gina na dalhin sa mas ligtas na lugar para sa karagdagang supplies, ngunit magalang itong tumanggi. Kinagabihan, napansin ni May na nag-aaway ng marahas si Gina at ang kanyang kasintahan, na tinatakot pa siya. Kaya't agad siyang tumakbo kay Bishop at nakiusap na makialam. Sa una, sinabi ni Bishop na hindi iyon kanyang pakialam. Nagbago ang isip ni Bishop at nilapitan sila. Nakita siya ng lalaking abosado ngunit patuloy pa rin itong nananakit kay Gina kahit na nagmamakaawa na siya. Sinabi ni Bishop na tigilan na at palayain ang babae. Ngunit itinulak siya ng lalaki at kinuha ang isang sandata. Agad na inagaw ni Bishop ang armas at ginamit iyon upang pabagsakin ang lalaki. Nang mapagtanto niya ang nangyari, agad siyang bumagsak nang subukan niyang tumayo. Dumating ang isa pa at iniabot sa kanya ang nawala ng malay na babae. Sinabihan siyang dalhin ito sa pampang habang siya naman ang bahala sa bangka. Sinuri niya ang loob at natagpuan ang pasaporte ni Gina at isang telepono na may nakatagong larawan niya. Kinuha niya ang mga mahahalagang bagay, iniwan ang iba, sinunog ang bangka, at bumalik sa pampang. Pagpasok niya sa kanyang kubo at nakita ang babae sa loob, agad niyang pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Kung nasa telepono nito ang kanyang larawan, maaaring konektado siya at ang babaeng mula sa restaurant sa iisang tao, si Crane. Itinutok niya ang baril sa kanya at inutusan siyang magsalita, hinihingi ang lahat ng nalalaman tungkol kay Crane. Sinubukan niyang agawin ang baril ngunit nabigo, kaya't pumayag na siyang magsalita. Ipinaliwanag niya na may hawak na lihim ang lalaki laban sa kanya at pinilit siyang pumunta sa isla upang makalapit kay Bishop. Ngunit ang lalaking nasa bangka ay nalasing, lumihis sa plano, at nagdulot ng gulo na nauwi sa kanyang kamatayan. Ang tanging dapat sana niyang gawin ay lumapit sa mandirigma, dial ang isang numero, at ipaubaya ang lahat sa grupo ni Crane. Naintindihan ng mandirigma ang buong setup at nagpasya siyang baligtarin ang plano laban sa taong nagpadala sa kanya. Nagpanik ang babae, ngunit sinabi niya na hindi siya nag-aalala. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtalo sa mga lalaking gaya ni Crane gamit ang sariling laro ng mga ito. Pagkatapos gamutin ng nakatatandang babae ang kanyang mga sugat at ipinaliwanag kung paano itinuro ng kanyang ama sa matigas na lalaki ang paraan ng pagpapagaling, nagulat ang nailigtas na babae dahil sa reputasyon ng mandirigma. Samantala, mas malalim pang naghanap ng impormasyon ang lalaki tungkol sa kanyang nakaraan at natuklasan na minsan siyang naging bahagi ng isang espesyal na puwersang militar bago lumipat sa makataong gawain matapos ang isang misyon na nagbago ng kanyang landas. Nagkita silang dalawa sa tabing dagat at sinabi ng lalaki na ibunyag na niya ang lahat upang hindi siya mabigla. Ipinaliwanag ng babae na nagpapatakbo siya ng isang shelter para sa mga taong biktima ng human trafficking. Ngunit isang araw, dinukot ng masamang lalaki ang isa sa kanyang staff, at makalipas ang 2 araw, itinapon ito mula sa isang truck sa harap ng kanyang pintuan. Walang buhay. At kahit na agad siyang tinulungan, namatay pa rin siya makalipas lamang ang 1 oras. Sinabi ng babae na sinundan iyon ng mga pagbabanta, na lahat ng nasa kanyang pangangalaga ay mauuwi sa parehong kapalaran. Kaya wala siyang nagawa kundi sundin ang lahat ng ipinag-uutol sa kanya. Kinabukasan, nakakita siya ng bangka sa dagat at nang silipin niya gamit ang binoculars, nakita niyang maingat na sinusuri ng mga lalaki ang paligid. Nilapitan niya ang babae, hinawakan ang kanyang kamay na parang kasintahan, at dinala siya sa masiglang bahagi ng dalampasigan habang palihim na ipinaliwanag ang kanyang iniisip. Pinapasok sila ni May at isinagawa ang tradisyon ng magkasintahan,
Tinali sila at itinuro ang mga hakbang na kasunod. Habang nagtatawanan at nagkukunwari ang dalawa, kinunan sila ng litrato ng mga lalaki sa bangka, iniisip na totoo ang lahat. Kinagabihan, nakipagkita ang babae sa kanya sa tabi ng apoy at muling nagpasalamat sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit patuloy pa rin siyang nababahala para sa mga bata sa shelter. Mas nauunawaan ng lalaki ang kahinaan kaysa sa inaamin niya. Sinabi niya na alam niya kung ano ang pakiramdam na pag-aari ng isang malupit na tao, dahil siya mismo ay kinuha at sinanay bilang child soldier kasama si Crane. Ipinaliwanag niya na nakatakas siya, ngunit ang isa ay hindi, at dahil si Crane ang sinisi sa pagtakas, hindi na ito nakabangon mula roon, kaya't ngayon ay naghahanap siya ng paghihiganti. Nagkaroon ng sandali ang dalawa, naghalikan, at nagtalik. Sa kalaliman ng gabi, marahang ginising ng lalaki ang babae at sinabi na may plano na siya para sa kanya at sa mga bata. Hindi siya susunod sa mga hangal na utos, at kapag ligtas na sila, siya mismo ang haharap sa kalaban. Pagsapit ng umaga, habang nakatayo sila sa dalampasigan, biglang dumating ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng uniforme at agresibong lumapit. Dalawang lalaki ang dumakip sa natatakot na babae at isinakay siya sa bangka. Ngunit hindi iyon sapat dahil mabilis na tumakas ang natitirang mga lalaki kasama siya. Pinabagsak ng mandirigma ang susunod na umatake, ngunit tinutukan siya ng mga pulis ng baril at pinilit siyang sumuko. Samantala, tinawagan ng pinuno ng grupo ang kanilang boss at iniulat ang pagkakadakip. Dinala nila siya sa isang compound kung saan tiniyak ng isang babae na papasok siya ng walang armas. Inalok siya ng upuan nang hindi niya alam na ito ay may nakatagong nakamamatay na aparato. Dumating ang boss at matapos ang malamig na pagbati, sinabi niya sa matatag na lalaki na kailangan niyang gawin ang 3 pagpatay upang muling makita ang kanyang minamahal. Ang unang target ay isang lalaking nakakulong sa isang liblib na pasilidad sa Malaysia na napapalibutan ng dagat na puno ng mga potting. Ginagawa ng target na parang kuta ang kulungan at may mga tapat na tauhan na nakapwesto sa paligid. Inabot ng boss kay Bishop ang isang kapsula na dapat niyang inumin lamang kapag nakumpirma na ang pagpatay, saka ito umalis. Agad nagsimula si Bishop sa pagpaplano ng matinding biyahe at pagkuha ng mga kailangang gamit. Sa kanyang tagwan, binuo niya ang maliliit na nakamamatay na kagamitan na nakatago sa sigarilyo at chewing gum upang makalusot sa inspection. Gumawa siya ng pekeng pasaporte na tumutugma sa pagkakakilanlan ng isang wanted na lalaki at nagdrawing ng kaparehong tato para kompleto ang istorya. Pagdating niya sa Malaysia, sinadya niyang galitin ang isang pulis, kaya siya ay inaresto. Ang pekeng pasaporte ang nagselyo ng kanyang pagpasok sa high security prison. Siya ay naproseso, ibinigay ang kanyang mga gamit, at dinala sa bakuran kung saan abala ang mga preso sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Dumating si Krill kasama ang ilang bodyguards, at tahimik na nagtanong si Bishop sa isang preso kung sino ang seryosong mukhang lalaki. Ipinaliwanag ng preso ang madugong nakaraan ni Krill bilang tagapagbitay ng mga malisya. Ipinaliwanag ng preso na marami sa loob ang gustong patayin ang matigas na lalaki dahil sa kanyang dating mga kalupitan. Itinuro pa niya ang dating tauhan ni Krill na ngayon nagbabalak na patayin ang kanyang dating amo. Nakakuha ng kutsilyo si Bishop at maingat na binantayan ang tumitinding tensyon. Nang subukan ng dating tauhan na sumalakay mula sa likod gamit ang kutsilyo, agad siyang hinarang ng pekeng preso, inundayan ng sariling kutsilyo, at pinatay ang umaatake. Nagpasalamat ang boss at agad na nag-init ang loob sa kanya, inimbitahan pa siya sa hapunan. Ngunit pumayag lamang si Bishop sa kondisyong sila lang ang kakain ng walang mga gwardya sa paligid. Sa hapunan, ikinwento ng tagapagbitay ang tungkol sa kapatid ng asasin na minsan niyang pinatay, at nagsalita rin tungkol sa katapatan na bihira na raw makita, pati na ang kanyang ambisyon na pamunuan ang buong Africa kapag nakalabas siya. Inalok pa niya si Bishop ng trabaho. Ngunit bago pa man mangyari ang anuman, agad siyang sinunggaban ng lalaking nasa misyon, itinulak ang leeg nito sa sulok hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos, naghanda siya ng isang timpla, pinilit na ipainom sa kanya, at inilagay siya na para bang malalim sa pagdarasal. Nang marinig ng mga gwardya ang kakaibang tunog, agad silang pumasok, ngunit sinabi ni Bishop na bigyan ng espasyo ang relihiyosong lalaki para makapagmeditasyon, kaya't sila ay kumalma. Biglang nag-alarma ang buong pasilidad at inutusan ang lahat na magtipon. Itinanam ni Bishop ang kanyang maliit na sandata sa pader, nilunok ang tracker, at pinasabog ang karga, na lumikha ng butas na sapat para makatakas. Nilagyan niya ng proteksyon ang kanyang balat, lumabas, nakaiwas sa putok ng seguridad, tumalon sa tubig, at lumangoy patungo sa barkong naghihintay sa kanya. Sa loob ng barko, tinawagan ng mga tauhan ang boss, na ibinigay ang telepono sa babaeng bihag upang sabihin ang detalye ng susunod na target. Sinabi ng boss na naniwala siyang magtatagumpay ang kanyang tao nang makita niyang suot ng babae ang relo ng kanyang ama, tanda na gagawin niya ang lahat para protektahan ito.
Ang susunod na target ay isang lalaking yumaman sa pamamagitan ng pagtra-traffic ng mga menor de edad na babae. Habang ang masamang magnate ay nagpapalutang-lutang sa kanyang suspended pool sa tuktok ng penthouse, nagkunwaring apartment buyer ang bihasang assassin at nakapasok sa isang bahagi ng gusali, sapat para mapag-aralan ang layout at makuha ang mga palatandaan na kailangan niya. Sa kanyang tagwan, nagsimula siyang gumawa ng mga kagamitan para sa misyon, pati na ng replika ng pool system upang matukoy kung paano ito pabagsakin. Nang handa na siya, magbalat tao siyang trabahador. Pumasok sa gusali, dumaan sa bintana, at umakyat sa labas ng istruktura hanggang marating ang ilalim ng malinaw na pool, maingat na iniiwasan ang mga gwardyang nagbabantay. Maya-maya, bumalik ang target at naghanda para lumangoy. Hindi alam na may intruder na nag-drill ng sandata sa ilalim ng istruktura at nag-inject ng kemikal na magpapahina dito. Nang lumangoy ng mas malalim ang lalaki, nakaharap niya mismo ang mamamatay tao sa ilalim ng salamin. Pinabilis ni Bishop ang pagtagas, tumalon pabalik sa loob ng silid, at kalmadong pinanood habang bumigay ang pool at bumagsak ang kilalang trafficker sa kanyang kamatayan. Kumalat ang balita na patay na ang mayamang predator. Kaya't inutusan ng boss ang kanyang gwardya na ibigay ang telepono sa bihag. Habang nasa tawag, palihim na ipinakita ng babae sa kanyang minamahal ang numero sa bangka, ngunit nahuli ito ng gwardya at pinutol ang tawag. Gayunpaman, sapat na ang nakita ng matalas na mandirigma, agad niyang naalala ang detalye at nakipag-ugnayan sa mga awtoridad, nagkunwaring may nangyaring sabotahe sa kanyang bangka. Ilang minuto lang, isang helicopter ang nagdala sa kanya sa lokasyon at ibinaba siya diretso sa dagat. Tahimik na lumusot si Bishop sa ilalim ng barko nang hindi napapansin at agad na tinanggal ang unang dalawang gwardya gamit ang malinis na mga putok. Pag-akyat niya sa deck, mabilis niyang pinatay ang isa pang lalaki ng walang ingay at itinulak ito sa gilid. Isang gwardya ang nakakita sa kanya, ngunit ginamit ni Bishop ang lapit bilang bentahe, nagpakawala ng sunod-sunod na bala, at tinamaan pa ang dalawa pang hindi nakapag-react. Itinago niya ang mga bangkay at nagpatuloy papasok sa cabin. Maingat siyang gumalaw, ngunit may nakakita pa ring gwardya. Binaril niya ito at ginamit ang katawan bilang panangga, saka tumakbo papasok sa isang maliit na silid na nagsilbing pain upang lumabas ang iba. Dumating ang isa pang kalaban na nagpaputok ng walang tigil, kaya napilitan siyang umatras sa engine room kung saan nakapatay pa siya ng isa bago maubusan ng bala. Umakyat siya sa makipot na butas, at habang sinusubukan niyang makatakas, nakita niyang hinihila ng ilang gwardya ang babae papalapit sa kanya. Kaya't muling nagtago si Bishop habang pilit na lumalaban ang babae, ngunit siya ay natalo. Na-corner ang mandirigma at muntik ng mahuli, ngunit nakalusot siya sa itaas na bahagi ng barko, gumapang sa masisikip na espasyo, at nakapagpatumba pa ng isa. Nakabawi ang babae at nakapagpatumba ng dalawang gwardya, habang si Bishop ay binangga ang isa sa pader at itinapon ang isa pa sa rail, dahilan upang mahulog ito mula sa barko. Ngunit muli siyang nadakip at kinaladkad palayo. Sinundan sila ni Bishop hanggang sa helicopter area kung saan napapalibutan ng maraming tauhan ang sasakyang panghimpapawid. Hinablot niya ang isang gwardya, nagpasabog ng bomba, at ang pagsabog ay nagpalipad sa lahat, pati na sa kanya. Nahihirapan siyang bumangon, ngunit dumagsa pa ang mga kalaban, sinaksak siya ng patalim hanggang bumagsak. Dinala siya sa harap ng mastermind na nagsabing inaasahan na niya ang lahat ng stunt at pinaalala na kailangan niyang tapusin ang natitirang target kung gusto niyang makuha muli ang babae. Habang papalayo ang kontrabida, agad na binangga ni Bishop ng ulo ang dalawang gwardya. Hinampos ng upuan ang isa, sinipa ang tuhod ng isa pa, binagsakan ang mukha ng isa, at ginamit ang katawan nito upang basagin ang salamin, saka tumalon diretso sa dagat. Nakagapos pa ang kanyang kamay, ngunit nakalangoy siya sa ilalim ng barko. Kinuha ang nakatagong kagamitan, pinalaya ang sarili, at gumamit ng maliit na underwater device upang makalayo ng ligtas. Dumating agad ang susunod na misyon, isang arms dealer na protektado ng sobrang higpit na seguridad. May 24 na oras lamang siya upang tapusin ang target. Habang pinag-aaralan ang setup, napagtanto niyang ginagamit siya ni Crane upang alisin ang mga espesyal na target na kalaban nito. Mula sa malayo, tinanggal ni Bishop ang isang gwardya sa pasilidad ng arms dealer. Nang tumawag ang grupo ng helicopter, palihim siyang sumakay at nakapasok sa compound. Paglapag ng helicopter, agad siyang lumabas at naglaho sa loob ng gusali. Pinatay niya ang security feeds, at nang malito ang mga gwardya sa aberya, mas nakalusot siya papaloob. Tinanggal niya ang unang lalaki, nakaiwas sa matalim na sundalong nagbabantay sa pasilyo, at tahimik na pinatay ang dalawa pa bago tuluyang tinapos ang isa pa. Alam niyang ang arms dealer ay may matibay na panic room, kaya nang tumakbo ang target papunta roon, naglagay siya ng bomba sa bubong ng elevator,
ngunit nakapasok pa rin ang lalaki sa ligtas na silid, doon niya natagpuan si Bishop na naghihintay. Nakakagulat dahil tanging mata at fingerprint ng lalaki lang ang makakabukas ng pinto. Ipinaliwanag ng mamamatay tao na hindi niya balak patayin ito sa paraang iniutos ni Crane at iminungkahi na magtulungan sila. Kalmang ngunit desperado, agad na pumayag ang dealer, lalo na't pareho nilang nais na mawala si Crane. Ngunit bago ang lahat, kailangan muna nilang iligaw ang hukbo ni Crane. Kaya iminungkahi ng mandirigma na kunwari ay patay na ang dealer, upang habulin ng kalaban ang kanyang submarine. Pumayag ang dealer, handang magpanggap na patay kung iyon ang magliligtas sa kanya. Sa isang tour ng pasilidad, isang pagsabog sa indoor bridge ang nagpadulas sa dealer papunta sa tubig kung saan naghihintay ang kanyang bagong kakampi na may diving gear upang iligtas siya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na ang kilalang arms trafficker ay hindi natagpuan ang katawan matapos ang pagsabog. Pagdating sa Pampang, tumawag ang mamamatay tao sa kontrabida at sinabi na tapos na ang trabaho at gusto na niyang makuha ang babae. Hiningi ng mastermind na makita muna ang bangkay. Kaya sinabi ng assassin na kunin ito malapit sa mga submarine. Pagkababa ng tawag, inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na hanapin ang bangkay at pagkatapos ay patayin si Bishop. Nahulog sila sa patibong at nagtungo ang mga tauhan sa base. Nauna nang dumating ang mandirigma at nagsimulang maglagay ng mga trap, inilagay ang mga sandata sa estratehikong posisyon habang nagtabi ng ilan para sa sarili. Dumating ang mga kalaban, isa sa kanila ay may suot na bodycam para kay Crane lamang, dahil inaasahan ng boss na lilito ang dating kakampi. Lumabas ang lalaki mula sa bubong at binaril ang dalawang tauhan, agad na nagbigay alarm sa iba. Isang gwardya ang aksidenteng nakapindot sa trap na nakakabit sa AK, at tuloy-tuloy itong nagpaputok, pinatay ang ilan habang gumagalaw ang mamamatay tao sa mas magandang posisyon. May isa pang nagbukas ng pinto, nag-trigger ng trap na naglabas ng gas, agad na pinatay ang dalawa. Nagbukas ng putok si Bishop sa natitirang kalaban. Naghagis siya ng hand bomb sa dalawa pang lalaki na hindi nakaiwas. Kahit maingat ang team lead na umiwas sa mga patibong, nahuli pa rin siya ng mandirigma at binaril, ngunit nakatakas ito at gumanti ng putok habang gumagalaw. Isa pang pinto ang bumukas at muling nagkaroon ng pagsabog na yumanig sa mga gwardya. Habang tinatapos niya ang isa pang kalaban, pumasok ang kanang kamay ni Crane sa submarine. Naghagis si Bishop ng hand bomb sa loob, pinatay ito at nagpadala ng malinaw na mensahe sa boss. Agad na pinalakas ng mastermind ang seguridad, inaasahan ang pag-atake ni Bishop. Ngunit tahimik na dumating ang mandirigma sa ilalim ng barko, nakatutok ang mga kamera sa lahat ng dako at inilagay si Gina sa lantad bilang pain. Lumitaw siya mula sa tubig, hinablot ang isang gwardya, sinaksak ang binti, at tinapos ito. Pag-akyat sa deck, sinaksak niya ang binti ng susunod. Inagaw ang armas ng isa pa, saka pinatay silang dalawa. Napansin ng boss na may kakaiba at inutusan na ilipat ang babae. Pinanood niya habang brutal na pinapatay ng mandirigma ang isa pang gwardya at naghagis ng kutsilyo sa CCTV camera, tinapos ang live feed. Kumuha ng armas si Bishop, nakaiwas sa mga bala ng gwardya bago ito tuluyang patumbahin. Habang patuloy ang kanyang walang humpay na pag-atake, nakahanap ng pagkakataon ang babae na lumaban, sinuntok ang gwardya sa pagitan ng hita at sinubukang agawin ang baril. Ngunit nakaputok ito at tinamaan siya sa tiyan. Nagpatuloy siya, sinuntok ang lalaki, binagsak ang kamay nito sa rail dahilan upang mahulog ang baril, saka muling sumuntok upang makuha ang armas. Hinuli siya ng gwardya, malakas na sinuntok sa tiyan, at itinapon sa maliit na pool. Hinila siya ng boss palabas at dinala sa loob habang hindi inaalis ng tagapagligtas ang kanyang mga mata sa kanila. Ang lalaking muntik nang pumatay sa babae ay palihim na lumapit sa mandirigma, ngunit dumating ang mas marami pang gwardya at nagpakawala ng mga bala, na agad namang ginantihan ng mamamatay tao ng may nakamamatay na katumpakan. Matapos niyang patumbahin ang ilan, sinunggaban siya ng matigas na gwardya at nakipagbuno, ngunit ginamit ni Bishop ang katawan nito bilang panangga at binaril ang iba, napatay ang isa bago maubusan ng bala. Binangga niya ang hawak na lalaki sa mesa, ginamit ang katawan nito upang tamaan pa ang ibang gwardya, saka hinampos ang isa pa gamit ang likod ng kanyang baril. Sinipa niya ang isa, saka ipinasok ang rifle sa lalamunan ng isa pa, agad itong napatay. Binagsakan niya ng suntok ang isa pang gwardya habang may hawak na hand bomb, saka muling binugbog ang isa bago ihagis ang bomba sa pool, dahilan upang lumangoy ang gwardya diretso sa kamatayan. Muli siyang kumuha ng armas, sabay na pinatay ang dalawa, at nagtungo sa control room kung saan nakikipaglaban ang babae para sa kanyang buhay habang inihahanda ng salarin ang barko para sa pagsabog. Nagsimulang lumapit ang kontrabida sa escape vehicle habang malapit nang sumabog ang barko. Ngunit nauna siyang natagpuan ng mandirigma, nagyakap silang saglit. Dahil sa nalalapit na pagkawasak,
inilagay niya ang babae sa isang nakasarang compartment at ipinadala ito sa ilog. Nakita ito ng boss at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin siya, ngunit nakaiwas si Bishop. Muling lumitaw, humawak ng armas, at tumalon sa mas maliit na bangka, ginamit itong panangga habang nagpaputok sa kalaban at mga tauhan nito. Sumabog ang bomba na itinanam niya kanina sa tabi ng kaaway. Nagpalitan sila ng putok, bumagsak ang bangka sa ibabaw ni Bishop at sinubukan siyang saksakin ng kalaban gamit ang sibat, ngunit nakaiwas siya, sinipa ang lalaki, at ginamit ang sandata upang itali ito sa chokehold. Binugbog niya ang kalaban, itinulak gamit ang armas. Nang tumayo ang kaaway, sunod-sunod na malulupit na suntok ang ibinigay niya sa mukha nito, dahilan upang bumagsak. Ipinaalala ng kontrabida ang kanyang pagtalikod noong nakaraan, ipinaliwanag kung bakit siya naghihiganti. Hinuli siya ng boss gamit ang kadena at hinila pababa, saka inihampas ang isang anchor, ngunit nakaiwas si Bishop. Ang kasunod na hampas ay bahagyang tumama, at ang sumunod ay kumapit. Ginamit niya ang kadena laban sa kalaban, tinali ang leeg nito at ikinabot sa barko. Hindi na ito nakalaya. Sinabi niyang hindi makakalabas si Bishop, ngunit may ibang plano ang mandirigma. Sa isang iglap, sumabog ang barko. Dumating ang mayamang lalaki kalaunan sa balitang hindi nakaligtas ang kanyang bagong kasosyo. Samantala, si Gina ay nasa Cambodia. Ipinagpapatuloy ang kanyang makataong gawain nang biglang dumating ang kanyang lalaki, buhay pa pala. Nagsagawa ng pananaliksik ang mayamang lalaki tungkol sa barko at natuklasan niyang maaaring nagtago ang mandirigma sa isang ligtas na compartment sa gitna ng pagkawasak. Nang suriin ang CCTV footage mula sa eksena, nakita niyang lumabas ang intruder mula sa guho, palihim na nakatakas, at lubos siyang namangha. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Rafi Desen, Slay Girl, Luwar Jean, JJ Dayaw from Bulacan, JC Apolonio from Aurora Baler, Jillian Dayaw from Bulacan, John Mon Esen from Cavite, Junlix Nadela from City of Naga Cebu, Nigel Daquiz from San Miguel Boalcan, Reynan Galindo from San Miguel Zamboanga del Sur, at Wilfredo Bea from Bulacan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.